Sa isang malayong barangay sa Camarines Sur, natagpuan ng 3 buwang gulang na sanggol na naiulat na tinangay sa Mandaluyong nitong Sabado. Giit ng sospek, ibabalik daw talaga niya ang sanggol sa ina nito. Live mula sa Naga City, may report si Katrina Son. Katrina? Jiggy, kanina nga ay itinurn over na ng PNP Camsur sa Mandaluyong Pulis ang mga sospek umano sa pangingidnap. Pasado 1:00 naman ng hapon nang tumulak pabalik ng Maynila ang Mandaluyong Pulis kasama ang mga sospek at ang biktima. Halos walang mapagsidla ng tuwa ang inang si Lizelle Jamon nang muli niyang makapiling ang nawalay niyang 3 buwang gulang na sanggol. Sobrang saya ko po. Umiyak pa ako sa sobrang saya po. Sabado nang tangayin ng kanyang anak sa Mandaluyong ng isang babaeng ilang araw pa lang daw niya nakikilala. Ang sabi raw sa kanya ni Lovelyn Casipe, ipapa-audition nito ang sanggol para sa commercial ng isang brand ng gatas. Matapos ang 4 na araw, natagpuan ang sanggol sa Camarines Sur sa tulong ng isang dating pulis. Namukaan daw niya ang sanggol ng mapanood sa GMA News. Inabot ng 8 oras ang rescue operation dahil may kalayuan ang kinaroroonan ni Casipe. Nagtugma ang artist sketch ng babaeng sospek, pero giit ni Casipe, hindi niya kinidnap ang sanggol. Oo, aamin ko, kinuha ko yung anak ni ate. Sa totoo lang. Pero binigay niya talaga yung sa akin, yung anak niya. Siyempre may tiwala siya sa akin. Ibabalik ko po. Nagtaka po ako bakit ako binlater ni ate. Ipinakilala raw ng sospek sa kanyang live-in partner ang sanggol bilang anak nila. Binalak raw niyang isauli ang sanggol nitong Lunes, pero naunahan daw siya ng mga pulis. Nakonsensya po talaga ako. Hindi ko wala sa intention ko nga kunin ko yung anak ni ate. Sana po ano niya na lang yung kaso kasi hindi ko naman talaga intention na kunin yung anak ni ate. Pero tila wala nang makapagbabago sa desisyon ng mga magulang ng sanggol na ituloy ang kaso. Sumasakit yung dibdib ko pag nakikita ko siya. Pero ayoko siyang saktan kasi may Diyos pa naman na tumitingin sa kanya. At saka yung batas lang yung ipapabaya ko na po sa batas po. Tingnan lang muna namin yung series of events bago namin sabihin kung ano yung appropriate na kaso. Dahil madalas napapaulat ang mga kaso ng kidnapping nitong mga nakaraang araw, napansin ng Movement for Restoration of Peace and Order na karaniwang target ng mga kidnapper ang ilang pamilya o angkan. Paulit-ulit daw silang nabibiktima dahil hindi raw sila nagsusumbong sa mga pulis. Nangyayari talaga yon, nagkaroon ng take 1, take 2, take 3, no? Yes, it did happen, no? Lalo na sa mga hindi nagre-report. Payo naman ng anti-kidnapping group ng PNP, huwag magbayad ng ransom at ituloy ang kaso para matigil na ang operasyon ng kidnapping sa bansa. Pagka ikaw ay kinidnap ang isang miyembro ng pamilya nyo, hindi kayo nag-report sa pulis at nagbayad kayo ng ransom, expect na sa susunod na taon o susunod na buwan, may kukuhanin uli sa pamilya nyo dahil siyempre yung mga kidnapper na yun, ito, kukunin natin uli ito, hindi nagre-report sa pulis, mabilis magbayad ito. So talagang tendency, magiging palabigasan ka o gatasan ka ng mga kidnapper. At Jiggy, inabisuhan nga tayo kanina ng Mandaluyong Pulis na pagkarating raw nila ng Maynila ay magkakaroon ng isang press con at mula dito ipipresenta raw ang mga sospek, gayon din ang biktima. Jiggy? At Katrina, kumusta yung kalagayan ng bata nung matagpuan kanina ng mga otoridad? Nung matagpuan nga ng mga otoridad yung bata, yung suot daw niya nung nawala siya, Jiggy, yun pa rin daw ang suot niya kanina. At nakausap rin natin kanina yung ina nga ng bata na si Lizelle at sinabi niya na ngayayat daw yung kanyang anak. Kaya naman pagbalik daw nila sa Maynila ay aalagaan niya raw itong mabuti. Jiggy? Maraming salamat, Katrina Son.